Welcome to the island born of fire, ang Camiguin Island. Kilala ang isla na ito bilang isa sa mga top tourist destination sa bansa dahil nandito na daw lahat ng mahanap mo sa isang isla. Mga aktibong bulkan at bundok, pinong buhangin na malinaw ang tubig, nagtataas ang mga talon at mayamang kasaysayan at kultura. Matagal ko na din gustong puntahan ang Camiguin dahil sa mga kwento ng mga kaibigan at mga post na advertisements tungkol sa probinsya. Kaya nung nagkaroon na ng pagkakataon ay hindi na nagdalawang isip na puntahan ang Camiguin. Kung may plano kayong mag-eroplano ay pwede kayo mag-book ng flight mula Manila to Cagayan de Oro. At pagkarating sa Cagayan de Oro ay sasakay ng bus na biyaheng Surigao or Butuan sa Agora Terminal at kayo ay bababa sa Balingoan Port. Sabihan nyo lang ang konduktor na bababa kayo sa Balingoan Port at mula sa Balingoan Port kayo ay lalakad lamang papunta sa mismong port upang bumili ng ticket papunta sa isla ng Camiguin. Papasakay na tayo ng barko papuntang Camiguin dito sa Balingoan Port. Dito na tayo sa barko. Nahintayin na lang natin yung alis natin papunta ng Benoni Port sa Camiguin. Few reminders lang pag pupunta kayo ng Camiguin. Kailangan meron kayong isa-sign up na QR code. Makukuha nyo yung QR code na yun sa claimcamiguin.com. Popost ko yung link niya sa description saka saan kayo, kung ano yung itsura niya. Usually yung QR code na yun is parang contact tracing yung dating niya. I-fill up lang kayo and then bago kayo makasakay ng barko, i-scan nila yon. Then kung saan kayo pupunta sa Camiguin, may mga ini-scan sila. Tapos yung unang biyahe ng barko dito, ang alam ko is nasa 4 AM. And then mayroon pang 2 AM, then 5 PM yung last na biyahe. Usually take around 1.5 hour lang naman daw yung biyahe. Dahil ayan no, tanaw mo lang. Yan na yun, yan na yung Camiguin. Camiguin, I'll be there. Dito na tayo. Let's go! Una sa ating bibisitahin sa Camiguin ay ang Tuason Falls. Lahat ng tourist size na inyong bibisitahin dito ay kailangan mag-register at bawat size ay may babayaran kayong 75 pesos each para sa entrance, environmental fees sa mga turistang Pinoy man o foreigner. At 50 pesos each size naman sa mga taga Camiguin. Diretso ang pagkakabagsak ng tubig sa Tuason Falls at ito ay diretso sa mismong ilog. Sigurado estimated na nasa 10 to 15 feet ang taas nito. Madali lang itong puntahan at hindi mahirap ang dadaanan, parang walk in the park lamang. Sunod naman natin ay isang kakaibang pool daw. Ano kayang meron dito? Tara, akala nyo isang ordinaryong pool lang ito? Diyan kayo nagkakamali. Ang soda water pool na ito ay naiinom at may unique itong lasa. Galing daw ito sa isang lumang bukal at possibly mataas ang mineral content dito ng carbonates or bicarbonates. Kaya may lasang soft drinks ang tubig dito. Ito yung for drinking section nila. Ito natin titikman kung papasabay yung lasa ng soda water spring. First time ko lang makarinig ng ganito. May ganito pala sa mundo. Ay, ignorante talaga eh, no? Okay. Okay naman. Goods naman yung lasa. Anong lasa niya? May konting pait, pero pag unang lasa ko siya parang buko. Basta yung ganun, normal yung panlasa ko eh. Pero okay naman siya. Sa akin, pasado. Mukha nga siyang Sprite na nalagyan ng yero. Nalagyan. Oo, parang, alam mo siya yung parang yung natigil na Sprite sa... Yung parang na standby lang siya. Sarap, baka lang. Freshness. Pagkatapos tayo ay nag-quick dip na rin sa pool.
Pagkatapos ng quick dip, tayo naman ay bibisita sa mga historical site dito sa Camiguin. Kaya let's go! Old church ruins. So makikita nyo, ruins na lang yung simbahan. Maraming mga events daw ang tinampok dito. Kung yung Mayon is merong Mayon ruins, yung simbahan doon. Dito naman merong old church ruins dito sa Camiguin. Pwede kayo dito mag-pray, magturok ng kandila, picture, explore the area. Turok ka dyan, tirik. Tirik pala. Noong 1871, pumutok ang Mount Vulcan at nagresulta ito ng casualty at isa sa mga nasira dito ay ang simbahan na ito, kung saan may mga poste na lamang na natira. Ngayon ay pinreserve na ito at ginawang ng isang historical landmark. Ito yung belfry. Ito siguro yung bahay ng mga pare. Hindi nalalayo sa Old Church ay ang Sunken Cemetery. Isa din ito sa mga natamaan ng pagputok ng Mount Vulcan. Pero teka muna, nasa ng cemetery dyan at bakit may isang malaking cross na nasa dagat? Nung sumabog ang Mount Vulcan, ang cemetery na kinatatayuan ngayon ay lumubog sa dagat. Kasama na dito ang mga nitso at mga cross. Kung kaya naman kapag magdadive ka daw dito, makikita mo yung mga ibang nitso at mga naiwang bakas ng lumang sementeryo. Dahil dito, noong 1980, nagtayo ng isang malaking cross ang probinsya bilang alaala sa mga namatay sa pagputok ng bulkan at ang mga nakalibing mismo sa lumubog na sementeryo. Out kay Kuya. Siya yung magaling na magpicture dito pag pupunta kayo ng Camiguin. Yan, hanapin niyo yan. Kuya, ano pangalan mo? Fred po. Si Kuya Fred, hanapin niyo pagka magpipicture kayo dito sa may Sunken Cemetery. Kasi ganda. Yung mga pictures. Superb yung mga pictures niya. Ayun, you know. Sunken Cemetery. Sa tabi nito ay may mga pasalubong shops gaya ng mga ref, magnets at iba pang souvenir items na pwede nyong pampasalubong. Diyan nagtatapos ang aming day 1 dito sa Camiguin. At wag na natin patagalin pa, let's roll day 2. Umulan nga pala kagabi kaya basa pa ang lupa. Malakas ang ulan nung kami ay pumunta. Kinakabahan pa nga kami kasi baka lumakas yung alon hindi kami matuloy. Pero sabi naman ni Kuya, kaya naman daw at nasa 10 to 20 minutes lang ang biyahe. Hindi namin agad na-enjoy kasi dahil sa ulan, tapos sumilong lang kami sa nirentahan naming malaking payong. Kaya nagpatila muna kami, nagbabakas sakali na tumigil ang ulan. At salamat Lord, dahil ilang minuto ay tumigil ang ulan, kung kaya naman dito na kami nag-explore at naligo. Let's go. Nahaluan ng suka. Sarap. Parang lasang talangka. Kasi yun, yung suka. Ang White Island ay isang sandbar na nasa gitna ng dagat ng Camiguin. Pino ang buhangin at malinaw ang tubig. Advice ko lang na early morning kayo magpunta dito para hindi katirikan ng araw at konti ang tao. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk.
Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride. Hindi nga namin inaasahan na ang linaw ng ilalim ng dagat nito nung kami ay nag-underwater shot. Partida, umulan pa ng lagay na yan. Kung hindi nga lang daw maulap ay matatanaw na daw namin ang Mount Hibok-Hibok dito sa White Island. Back on our road trip at mabundok ang aming dinadaanan at madami ng akyatan dahil pupuntahan kasi natin ang isa sa mga waterfalls dito sa Camiguin, ang Katibawasan Falls. At compare mo dun sa Tuwasan Falls, mas mataas to at mas maganda yung bagsak niya. Parehas sila nung Tuwasan Falls na straight yung bagsak ng bulo. Dito lang mas mataas siya at mas picture friendly. Yeah, no. Instagrammable shots. Tara, let's go! Masarap din dito maligo kasi maluwag ang swimming area at mapapansin mo din na ang linis ng kapaligiran at buhay ang paligid nito dahil sa mga active color green ng kalikasan. Ito ay isang halimbawa ng isang sustainable tourism na may alaga ng kalikasan para sa magandang turismo. Good job, Camiguin! Picture dito, lublob sa falls kahit malamig. Sige lang, bira lang ng bira. Para bang double win ang falls na ito. Pagkatapos bumubad sa preskong tubig ng falls ay tumungo naman tayo sa Mantigi Island, ang isa sa mga isla na dinadayo ng mga turista at lokal. Kaya let's go again! Meron din itong pinong buhangin at malino na tubig. Ang kinaibahan nito sa White Island ay ito ay malaki at may punong mga nakatanim. May mga cottages din dito na pwede nyong marentahan. Nakakalungkot nga lang na may nakita ang mga lokal dito na isang patay na sea turtle. Ayon sa mga tumitingin, mukhang matagal nang patay ang sea turtle sa dagat at naanod lamang ito sa isla. Pero isa na lang din siguro ang ating iiwasan ay ang magtapon ng plastic na basura sa dagat. Maaari kasi nila itong pagkamalan bilang pagkain at pag nakain nila ay delikado pa sa kanilang kalusugan. Yung Mantigi Island, isa din daw itong mga breeding spot ng mga pawikan. Kaya yung nakita nyo kanina merong namatay na pawikan doon na inanod. Dito rin nangingitlog, tapos dito din pinaparami, dito din pinapakawalan sa isla. Kaya ito ay isang protected area ng DENR. Kaya wala dito mga pwede makadisturb sa kanilang or pag-maintain ng kanilang sea turtle or pawikan.
At bago matapos ang day 2 natin ay tumungo tayo sa isang maliit na mangrove forest o kilala din bilang Katunggan Park Boardwalk. Dito ay maikot natin ang buong park na may mga tanim na mangrove. Although mga bagong tanim pa din ito, worth visiting pa din ang park dahil malaki ang ginagampanan ng mga mangrove sa dagat. Nagsisilbi kasi silang isang harang sa malakas na alon at nagsisilbing filtration ng mga tubig at ang pag-absorb ng carbon dioxide. Para sa huling araw natin sa Camiguin, tayo ay aakyat ng Mount Hibok-Hibok. Excited na kinakabahan dahil matagal na din yung huling hike ko. Tsak nito hingal to the max ang mangyayari sa amin. Sa unang part ng bundok ay may mga konting bahay pang nakikita at madaming mga tanim ng nyug at iba pang mga produkto na pang agrikultura. Pero hindi pa din biro dahil halos puro paahon na din siya at ilang beses na din ako huminto dahil sa pagod. Tayo sa unang pahinga. Actually mga 3 pahinga na yata ako. Nakapagod, tagal na nabakante. Laki pa ng tinaba natin. You know. Diba? Pero habang tumataas kami, mas lalong dumadami ang mga puno at para bang unti-unti na kaming pumapasok sa kaharian ng kagubatan na puro kulay berde na ang aming paligid. Damn. Darling, if you'll marry me. Nandito na tayo sa notice to the public na dito na mag-start yung talagang mga puro paahon. Then 2.5 hours daw ito mula papunta dun sa crater, tas another isang oras pala dun sa summit. Bawal yung mga unauthorized na activities dahil ito ay isang protected area at isa sa pinakamataas na bundok dito sa Camiguin. Mula sa signage, dito na magsisimula ang mas mahirap na akyatan dahil halos puro paahon na at wala ng water source na makukuhanan. Kaya kailangan din magtipid ng tubig. Mabuti na labang hindi mainit ang panahon at napapalibutan pa kami ng fog. Panakanakading ambon at ulan. Malaking tulong ito para hindi ma-dehydrate. Yun nga lang, maputik na ang aming mga madadaanang trail. Nung pataas kami ng pataas, nakikita namin yung mga hindi mga pangkaraniwang mga halaman at mosi na din ang mga puno. Sa mga pungukal sa akin dito ay yung isang halaman dito. Isa daw itong wild ginger at hindi ko na maalala kung paano daw ito binubuksan at kakainin yung loob. Pero nakakamangha lang kasi minsan lang tayo makakita ng mga ganito. Inabot kami ng 5 oras at narating na namin ang crater ng Mount Hibok-Hibok. Dito ay kami ay nagpahinga at kumain ng aming tanghalian. Ito po yung lake ng Hibok-Hibok. Ito yung parang pinakabunganga nung bulkan. So kapag sumabog yan, iinit yan, kukulo. Then sa pinakailalim niyan, doon lalabas na yung bulwak na doon yung sabog niya. So unfortunately yun, napaka-fog na ambon. Ang Mount Hibok-Hibok ay isang active volcano, ngunit noong 1948 pa ito huling pumutok. At alam nyo ba na dahil sa pagsabok ng Mount Hibok-Hibok noong 1951 ay dito na ituyo ang isang government agency. Dahil sa lakas ng pagsabok ng bundok na ito ay naitatag dito ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Layon ng agency na ito na mas matutukan ang mga lindol, tsunami, pagsabog ng mga bulkan at iba pa mga geotectonic phenomena. That diamond ring. Yes, I know that diamond ring. So ito yung lake. Yan. Labo lang, hindi na makita eh. Pero hindi na rin kami aakyat ng summit kasi nga hindi stable yung panahon, maulan, tas aaraw. Medyo delikado kasi sa summit lalo na may mga bato-bato doon. Baka madulas, medyo negative na. Kaya napag-decide na lang na hanggang dito na lang muna tayo sa crater. Susunod, pabalik tayo dito, doon na tayo. Ite-tempo natin na maganda yung ating panahon. Sa aming pagbaba, medyo madali na lang dahil yung mga inahon namin ay puro na lang namin ibababa. Kaya medyo hindi na lang siya challenging. Ngunit akala namin ay all goods na. Kami ay may mga hindi pa pala kami inaasahan na mangyayari. Di namin namamalayan na kinakagat na pala kami ng mga sandamakmak na limatik. Sa tagal kong namumundok, ngayon na ako nakagat ng ganito kadami. Mo sila mamamalayan na nakakagat na pala sila dahil ayon sa mga eksperto, ang mga laway daw ng limatik ay may parang mga anesthesia. Kaya hindi mo rin madaramdaman na sinisip-sip na nila ang inyong dugo. Don't need no words of lying together I love you, Epic fail! and I've been moving on. Just like a stone. Pas ang ilang oras ay narating na namin ng jump off point ulit. Hindi na ako nakapag-video ng madami dahil na din sa pagod. After a hike sa Hibok-Hibok, dito tayo sa Arden
Hibok-Hibok Spring Resort. Meron daw hot spring dito dahil dun sa init na galing sa Mount Hibok-Hibok. And originally dito dapat yung starting point papunta sa Hibok-Hibok, pero pinalitan na nila kasi sobrang hirap daw. Kaya dun na lang dun sa jump off natin kanina. Dito quick tip lang. Then uwi na. Let's go. Sarap sa pakiramdam, parang na-wash away ng ligamgam ng tubig lahat ng pagod na nararamdaman sa pag-akyat. Kaya definitely wag nyo itong kakalimutan sa inyong itinerary. Din ang aming last spot na pinuntahan dito sa Camiguin at kinabukasan ay kami tumungo na pabalik ng port ng Cagayan de Oro na namang probinsya ang aming napuntahan at nakita ang kanyang angking ganda. Sa dami ng nagkwento at nakita ko sa social media, hindi fake news ang kagandahan na meron ng isla na ito. Naway kayo din ay mapuntahan at maranasan din niyo ang makapigil hiningang kagandahan ng Camiguin. Hanggang dito na lang muna at madami pa tayong mga adventure na tutuklasin. Kaya see you soon sa ating mga susunod na adventure.